then. So that's why nga, going back to Egypt, that's why sabi, I always thought that it was the disobedience of the Israelites, kaya hindi sila nakapasok agad ng promised land. But the way one preacher or pastor, actually a couple of them describe it, is that Egypt, the Israelites were out of Egypt, pero Egypt was still on their mind. So ang ibig na sabihin, umalis na sila, they were free physically, but in their mind, they were still slaves. That's why nga, one time, when wala silang makain, nagngangaw-ngaw sila, sa Bisaya, nagyayaw-yaw, di ba? And then, sabi, mabuti pa sa Egypt, may nakakain tayo doon. So can you imagine if you were all my slaves? Di ba? Pinanganak kayong slaves. Parents nyo slaves, ako slaves. Kung ano sabihin ko sa inyo, sunod lang. Slaves kayong lahat. Suddenly, si Sarah dumating, nakalaya kayong lahat, but medyo gutom, balik na lang tayo kay Alan. So that was the mentality. So 40 years ago in 1986, we shocked the world with a peaceful revolution. Kasi that was the time of communist revolution, socialist revolution, coup d'etat, fascist revolution sa Latin America. All kinds of revolution of the workers, revolution ng young people, maraming revolution. Some worked, some hindi. Some had historic roots, some were new. Pero hindi nila nakakita ng mga nagdadasal na kaharap ay tangke. Di ba? Madre, tangke ang kaharap. Barel, ang katapat, bulaklak. Di ba? Hindi sila nakakita ng ganon. The problem was, when we removed the people, did we remove the spirits of corruption? The spirit of idolatry, the spirit of immorality? Did we remove the lust for flesh, the lust for, di ba? I remember, kami ng ibang mga congressman na kasama ko doon, nagrarally pa kami against pornography. Then nung nagka-internet, everyone can get it na. Di ba? We were fighting PAGCOR about putting casinos anywhere. At I had the privilege of putting there in the law na kailangan ng city umuo. Kaya dito sa Taguig, wala. Okay. Tapos nagka-internet naman na gaming. Una, isabong. Ngayon yung online gaming, no? That's one reason maingay yung mga katunggali natin. Nabitin yung batas na yun, malaking pera din yun eh. Daan bilyon yun. So do you think ang pinag-uusapan dito, Malacanang, impeachment, maleta, flood control? Hindi. No, whether you're talking about vape, whether you're talking about online gaming, there are many moneyed bills and resolutions and policies that are at stake here. Diba? So hindi to parang expose na yung flood control, bago na yung Pilipinas. Palitan natin. May bago ng leader, tapos na. Diba? That's why we have to be very prudent. And Lord, ano bang gusto mong gawin? Kasi kung tayo lang, kung ako lang, gusto ko sana tapos na to eh. Di ba? Lord, ano ba talaga? Di ba? Pero, siya ang creator eh. Siya may plano. So, let me tell you the story that I learned when younger years, and it's really true. Sabi, meron pong vapor na palubog, bangka na palubog. So, nagpray na yung lahat ng nasa loob ng bangka. Lord, Lord, please save us. Okay, may dumaan na vapor, nakita sila, nagbaba ng lifeboat, so kalahati sila, sumakay na sa lifeboat. Sabi nung pinaka-leader, hindi, nag-pray tayo, isa-save tayo ni Lord. Okay. So, tumawag sa Coast Guard yung vapor na 12 sila, yung 6 sumakay na, may 6 pa doon. So, pagtawag ng Coast Guard, dumating yung helicopter, pinaspatan sila, nagbaba ng linya, yung 2 umakyat, natira yung 4, sabi ng leader, ililigtas tayo ni Lord. So, dahil ganon, medyo malayo, gasolina ng chopper, bumalik na, nagpadala ang Coast Guard ng isa pang fast na ship. Sumakay yung 3, naiwan na lang yung, or 2, so natira na lang yung leader. Sabi niya, I'm glad you're all okay, but ako, I have faith. I will wait here. He drowned, he died. Pagdating niya sa heaven, sabi niya, Lord, I had faith. Bakit hindi mo ako sinave? Sabi sa kanya ni Lord, pinadalang kita ng vapor, hindi ka sumakay. Pinadalang kita ng helicopter, hindi ka sumakay. Pinadalang kita ng Coast Guard na ship, hindi ka sumakay. Tapos ako ang sisisihin mo. Di ba? So when we pray for something, we have to also ask God, God, ano ways mo, ano thoughts mo?
So I have no doubt that even before the Commonwealth, Filipinos have been praying. Today, birthday ni uh, Dr. Jose Rizal, our national hero. And again, just talking about judging people and yung sarili nating bias. Alam niyo naman, may group kaming sa Senado. And this was a discussion, so spontaneous to, hindi to parang pinag-isipan, ha. Nagkwekwentuhan lang, tapos sabi ng isang senador, that's one battle, let him be there, but there's a war, and we will win the war, etc. Kasi truth, ganyan. So, 2 minutes later, dun sa battle, sumagot si Senator Robin Padilla. Ito sabi niya, when Rizal explored the idea that a chaotic revolution of the oppressed merely turns them into the next oppressor, he was warning that changing the masters of a country does not change the system of tyranny. If a people are granted freedom before they are morally and intellectually ready to handle it, they will simply recreate the same corrupt, abusive cycles they overthrew. Okay? So, unless expert si Robin sa AI, but even then, kasi it was like 2-3 minutes, sumagot siya. So, 2 lessons sa akin doon. One is the content itself, that we have to be ready. So, kung ang trabaho natin ngayon is to ready people, di ba? Then, so be it. Let's embrace kung ano ang trabaho natin kay Lord sa panahon ngayon. Di ba? You think I didn't want a different kind of leadership as Senate President? Di ba? When I first became a congressman, nangyari yung issue kay President Erap, then hello Garcia, etc. You think I didn't want a more normal, I wanted to be a builder rather than a disruptor. Di ba? I wanted just like in Taguig, di ba? Na nakita nyo na 20 years ago, Taguig saan yun? Diba? 20-30 years, then suddenly, ganito. Diba? That's what I enjoy. Right after this, meron meeting sila Lani on urban farms. I wanna join that. Kasi I know there's gonna be a problem sa food and prices of food, and I think we can do something. Doon ako nag-e-enjoy sa ganon. Pero, his ways is different. His thoughts is different. Diba? Pero sabi niya sa akin, sir, hindi, dapat nagli-lead ka. Hindi natin call yon. Call ng Panginoon kung saan tayo lalagay at ano ang kailangan nating gawin. At hindi nating call kung helicopter, vapor ang ipadala sa atin. 'Di ba? Kaya nga nung isipin niyo po when everyone was rejoicing after May 11, nung nangyari tayo, everyone nakakampi of course, saying Senate President ka na, making plans. Yung isang bishop, si Bishop Oriel, simple lang sinabi sa akin, Alan, 2 things ha. Number 1, kahit mag-isa ka na lang natira. So sabi ko, hindi, Bishop, hindi ako nag-iisa. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, kahit mag-isa ka lang, tuloy mo yung laban, ha? Kasi pag in-appoint ka ni Lord lumaban, huwag mong isipin kung sino mga kasama at hindi. Basta't lumabang ka. Okay. Sabi niya, pangalawa, hindi mo kailangan ng maraming, kumbaga sa gera, what he meant is that, kumbaga sa gera, you don't need an atomic bomb, you don't need tanke. Sabi niya, the way the Lord works is kung ano lang meron ka, yun lang ang hawak mo. Sabi ko, what do you mean? So sabi niya, di ba si Moses? Sabi niya, Lord, I'm not worthy. Hindi ako makapagsalita ng mabuti. Kasi 40 years, kambing at saka tupa ang kausap niya. Di ba? Moses is well educated, ha? For his first 40 years of his life, doon siya sa mga eskwelahan ng Pharaoh, ng royalty. And pinaka-modern na civilization ang Egypt noon. So he was very, very well educated. He could debate. Kaya nagseselos nga sa kanya yung half-brother ba niya yon or di ba? Step-brother, di ba? Na magiging Pharaoh. But, nung umalis siya sa Egypt, 40 years, halos wala siyang kausap kung hindi tupa at saka kambing. So, nung tinawag siya ng Panginoon, so sabi niya, don't worry, kung hindi ka magsalita, kapatid mo si Aaron magsasalita para sa'yo. Tapos, but Lord, di ba, they have armies, etc. Anong binigay sa kanya? Anong hawak mo? Anong hawak? Staff. So, itawag mo. So, ako, nung kausap ko siya, I have my Bible. Ngayon, sinong ka-meeting ko ngayon? Ano ko kayo? Pamilya ko kayo, pero staff. So, si Moses binigyan ng staff, ako binigyan ng magaling na staff. Di ba? Pero unless, if the staff na hawak ni Moses did not understand Moses, what would have the staff? Kung living thing yung staff. Di ba? That's why tayo nagmi-meeting today. Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba? So, wag niyong tignan
yung tinitignan ng mundo. So yung iba, ay, nung si Alan Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na ano eh. Anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, no, na anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigawan na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya. Yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So, sasabihin nyo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But siyempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So, nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, babalikan ko yun mamaya. So, for me, I'll just leave that with you today. Di ba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So, pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So, eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance. Labas lahat ng baho. Labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Diba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Diba? At marami naman ibang iimbestigahan eh. Akala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag, maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yun two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nung totoo? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging Senate President, kung si ganito lang maging mayor natin magbabago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba? When the blind leads the blind, alam mo nang madadapa ka or mahuhulog ka sa bangin, di ba? But having said that, it's leadership is complicated in a human because nakikiramdam ka rin sa followers mo eh. 'Di ba? Kaya nga hirap yung mga reformers kasi to a certain degree, and this is a true story, kilala nyo to pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino. Yung isang secretary na napakaselan ng hinahawakan niya dahil corruption nga, sinabi ko sa kanya, yung pangalan niya, there are 3 kinds of people following you now. Last year to. 3 kinds of people. First, yung gusto ng totally pagbabago,
na sa departamento mo, tunay na yung bidding, wala nang corruption. Di ba? Lahat ng gawin ng departamento mo, ayos na. Okay. The second one, ayaw na ng ghost, pero baka naman pwede tayong bumalik sa 10-15%. Kasi kailangan natin yan. Di ba? Yung pangatlo, wag lang ako makulong, sila lang makulong, tapusin na natin to, balik na tayo sa dati. So sabi ko sa kanya, Secretary, ito problema. Yung tatlong nasa likod mo, pare-parehong pumapalakpak ngayon. So yung tatlong yan, nabobosesan mo, naririnig mo yung palakpak. Pero iba-iba gusto nun. Ang pinakadelikado doon, pero pinaka-okay yung una. Na gusto niya, eto, chance natin. Nasa kalye mga tao, lahat ng media kakampi ka, lahat ng korte kakampi ka, ombudsman at DOJ kakampi ka, baguhin mo na lahat. Yun ang pinakamaganda, pero sila ang pinakakonte. Di ba? Ang medyo mas marami, yung konting corruption, okay naman. Kaya lang ang problema sa Pilipino, yung konting corruption, season lang yon. Lalaki din ulit yon. Di ba? Prinun mo lang hindi mo hinugot ano mangyayari sa isang puno, sa isang halaman pag prinun mo? Lalong lalago, di ba? So, kung alam mong fruit bearing yon, i-prune mo. Pero kung alam mong weed yon, hilahin mo na. Kasi kung hindi, lalong lalaki yon, di ba? So, yung revival starts with the repentance. Ilabas natin lahat, di ba? That's why no one could believe that nung nalabanan yung apartheid, ang ginawa ni Nelson Mandela is, sandali, wag natin ikulong lahat. Mag-truth commission tayo, labas natin lahat, mag-sorry tayo sa ito. So I'm not proposing that now, baka naman ma-misinterpret. No? Ang point ko lang, you have to start with truth. You have to start with repentance. Then the reforms, the revival will come in. We have to deal with our political realities and political system. So like ako, di ba? I mean, kayo ang staff ko, so alam nyo, I haven't coordinated with both Malacanang and with the VP, with opposition administration. I can talk anytime. I have had meetings, not with the VP, with the executive side, to try to bridge everything. Pero, meron mga no compromise, which is our integrity. Diba? So, which goes to the third part, which is strategy versus tactics. No? So, the bigger picture is strategy. So, for example, no, let me just talk about two things sa strategy because we really have to talk about identity, where God is leading us, how do we refuel ourselves pag tingin natin pagod na tayo, di ba? So, for example, no, ang strategy natin from the start, simple lang. Kunin ang majority, kunin ang Senate presidency, gawin yung tama. Ganun lang simple. Gawin yung tama. Ano yung tatlong tama? Una, anong truth na naitatago? Paano natin ilalabas in a systematic, at the time, corporate way, na hindi naman mayayanig ang Pilipinas, pero mayayanig ang mga korap. Okay, two, how do we solve problems in education, in health, na totoo? Kasi like sa education, ang dami-daming, magaganda lahat ng bills na yan. Pero mark my word, until we deal with K-12, ang mga bata, half day lang ngayon Diba? So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only 2 ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded at bumalik sa 7 to 3 p.m. or 7 a.m. or 8 to 4, whole day ang bata na equip lahat, or bawasan mo muna ng 2 years habang inaayos mo. Lahat ng iba doon are in between window dressing and building new rooms. Meaning building new rooms, magagandang programa. Ang problema, hindi mo inayos yung pundasyon. Diba? Ganon din po sa health natin. If you look at the amount of money out of expense sa gamot, if you look at the approval systems, if you look at PhilHealth, etc., kawawa talagang mahirap sa ating bansa.